Sabihin mo, nagawa ka ba nilang saktan? Sugatan ka ba? Tingnan mo ko. Tulad ng isang bato, hindi ako nasasaktan. Kaya huwag mo ko alalahanin. Kaya kong mag-ingat. Baka sa'yo mo pang labis na pagod. Patawarin mo. Palagi ka nalang nagdurusa. Nang dahil sa akin. Ako ang may kasalanan. Wala namang namatay. Kaya huwag kang umiyak. Umalis ka na. At saka, huwag ka nang babalik dito. Isang taong walang katauhan, malungkot at napakasaklap na buhay. Paano mo ito natatagalan hanggang ngayon? Paano mo hinaharap ang lahat ng dalamhati? Lahat ng sama ng loob at ng pamilya. Kinalimutan mo lahat ng encoded by tag.ph. Eto, kapag natikman mo ang alak na to, mainitan na sikmura mo. Hindi ako dapat uminom kapag nasa tungkulin. Nako, hindi naman ganun kahigpit dito sa Joson. Maluwag rito. Tama ka. Napakaluwag. Ayan, sige. Magaling. At pagkatapos ng inumin, pulutan naman. Ayan. Eto na. Maraming salamat. Napakasarap yan. At ako naman, naku, biro lang. Sige. Masarap ang pagkakaihaw niyan. Napakasarap. Kalmado na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti kung umuwi ka na. Pakiusap. Huwag ka nang babalik pa. Huwag mo na akong balikan dito. Maliwanag? Ngunit, kapag may nangyaring masama sa'yo dahil sa pagpunta mo rito, sigurado mababaliw na ako ng tuluyan. Kaya pakiusap. Sundin mo na lang ako. Maliwanag ba? Bakit hindi ko sumasagot? maliwanag. Susundin kita. Kaya sana ipangako mo. Hanggat hindi tayo nakikitang muli, mananatili kang buhay. Naiingatan mo ang sarili mo. Namamatay lang ang tao kapag ninanais na nila. Ang nais ko, pag mo nang isugal ang buhay mo para sa kapakanan ko. Ayoko na makikita nanganganib ang sarili mong buhay nang dahil sa akin. Naiintindihan ko. Ano man mangyari, hindi ko paghiwalayin ang leeg at ulo ko. Huwag mong sabihin na parang isang biro. Mangako ka sa akin ng maayos. Gusto kong tandaan mo. Sisiguruhin ko na babalik ako ng buhay. Kaya pansamantala, alagaan mo ang sarili mo. Naiintindihan ko. Ang hindi natin masabi, makapaghihintay. Meron ka pa bang ibang kailangan? Isang bagay lang. Kumusta si Bawo? Ano nangyari sa kanya? Maayos ba ang lagay niya? Tayo na. Umuwi muna tayo.
Ibigay mo sa punong monge ng Songwon at sabihin mo ang sitwasyon. Sandali, anong liham ba to? Nangmula yan sa ama ni Chadwell. Hindi ko alam ang detalye, ngunit ang sabi niya sa akin, mahalagang maibigay agad yan. Hindi mabuti na iwanan ko kayo. Huwag ka na mag-alala. Bilisan mo na. Oo, sige. Sumunod ka sa akin. Matagal mo na bang alam? Mukhang alam mo na nga. Tungkol ba sa katotohanang apo siya ni Pinunong Kim Jae-nam? Owang, upang mapatayin niyo siya, dinukot at ginawa niyong prenda ang kanyang ina at kapatid na babae. Si Bawo o si Kim Desok man siya. Hindi yun mahalaga sa akin. Siya ang taong nagligtas at hinayaan akong mabuhay. Kinaawaan ko siya dahil kinalimutan niya ang galit at paghihiganti upang tulungan ako. Labis na kalungkutan ang tumusok sa puso ko sa nangyari sa kanya. Kung kalilimutan mo ang lalaking yun, hahayaan ko siyang mabuhay. Magagawa ko siyang palayain. Ang kailangan mo lang gawin ay ang kalimutan mo siya. Ang mga salitang yan. Kung ganon, nais mo bang mangako ako ng kasinungalingan? Huwag ka nang gumawa ng anumang bagay para sa kapakanan ko. Ano man ang gawin mo para sa kapakanan mo. Para yun sa kapakanan ko. Ginagawa ko yun para sa kapakanan ko. Ang sama nila. Ano naman kayang masama sa pagbibenta ng ilang pirasong aklat? Sa tingin ko, mukhang magkakilala kayo nung humuli sa atin. Anong mangyayari sa atin? Ibig mong sabihin, prinsesa, si Bawo ay apo ni Pinunong Kim Jae-nam? At ang plano nila ay magtaksil? Naku, totoo ba? Hindi ako makapaniwala. Sandali. Ibig niyong sabihin, ang planong ito ay alam ng dakilang Ginoo? Ibig sabihin magkalaban sila? Kapag sinabi yun ng dakilang Ginoo, ang ama ni Chadol, sigurado ako magtatapos ang buhay niya. Ay, naku. Anong gagawin natin? Pag-aralan mo. Pagkakakilanlan yan. Salamat. Kaya ako ginagawa yan, hindi para sa'yo. Tsaka, siguruhin mong mananahimik ang may-ari ng aklatan. Maliwanag. Kahit wala si Bawo, kung nasa atin ang liham, magagawa nating subukan kung ano talaga ang nasasaad sa plano niya. Ngunit wala sa atin ang liham. Wala po bang paraan upang baguhin ang petsa? Hindi niya ganun kadali isusuko ang liham na yon. Baka makinig pa siya sa mga hinihingi natin. Pagkatapos, magagawa natin magplano muli upang pag-isipan kung anong nararapat. Tama. Kung makabalik si Chunbe ng ligtas dala ang liham, hahanap tayo ng paraan upang maipadala yon. Ngunit sa ngayon, walang anumang paraan upang maipadala ang liham sa oras. Kung sa pamamagitan kaya ng dakilang Ginoo. Sila ba ang kasalanan? Oo. Siya ang gumuhit ng mga larawan. At yung isa nagbenta ng mga aklat. Binabati kita. Ikulong sila at ihanda sa pagtatanong. Opo.
Dali niyo sila. May nakita kang ebidensya. Talaan ng pagbebenta. Talaga? Mukhang masipag siya. Detalyado ang lahat ng mga transaksyon sa club na ito. Makikita mo dyan. Saka ako natitignan. Hindi ito ang mahalaga sa ngayon. May iba pa bang problema? Sumunod ka. Ibig mong sabihin, plano ni Ama na patalsigin ang hari? Yun ang pinakauling solusyon. Sa nangyari sa prinsesa, makakalaban niya ang hari. Kaya kinakailangan niyang gawin yon. Hindi naman maaaring wala siyang gawin. Si Ama lang ba ang nagplano mag-isa? O baka naman, may iba pa siyang kasabwat? Ang plano niya magpadala ng liham at kapag sumang-ayon si Yuno Wei, gagamitin niya ang pagsang-ayon para kumuha ng suporta. Mahalaga na mahanap natin ang liham. Dahil kapag nagkataong mapasa kamay ito ng hari, katapusan na ng ating pamilya. Umuwi ka muna ngayon. Susunod agad ako pagkatapos ko rito. Sige. Sige, basahin mo. Yung abuin, muin buha. Anong ibig sabihin ito? Winika ni Pinunong Chow Chow. Kahit natalikuran ko pa ang mundo ay hindi ako tatalikuran kahit na kailan. Yun ang aking kalooban at dahilan. Kaya ninanais kong patalsikin ang hari. Simula pagkabata mo, mabait ka na at matuwid. Kaya kapag miminahal ka, hindi mo sila magagawang pagtaksilan. Para sa kapakanan ng prinsesa, ayaw mong sundin ang aking kagustuhan laban sa hari. At hinala ko nag-aalinlangan ka rin noong mga nakaraan. Parehong dahilan kaya ka umatras na pakasalan ng apo ni Pinunong Neam. Sabihin mo, mali ba? Patawad po, Ama. Iniisip ko na kapag minadali kita, mas maliligaw ka ng landas kaya nagkungwari akong hindi ko napansin. Ngunit ngayon patay na ang prinsesa. At sa tingin ko malaki na ang iyong pinagbago. Kaya nga tatanungin kitang muli. Susundin mo na ba ang kagustuhan ng iyong ama? Opo, susundin ko, Ama. Mura lang po dito. Bumili na kayo. Murang-mura lang po. Murang-mura lang. Sariwa-sariwa. Salamat ha. Salamat po. Balik po kayo. Sige po. Kung tama ako, ikawalo na ng gabi. Opo. Kalahating oras mula na lumubog ang araw. Kaya malamang ikawalo na ng gabi. Sa tingin mo, ikawalo na ng gabi. Sa tingin ko, lagpas na ng ikawalo. Hindi mo ba pansin na kanina pa madilim? Indikasyon yun na ikasampunan ng gabi, Ama. Pinaasa niya lang kayong lahat. Kahit noong bata pa lang, kinilala na siya bilang isang napakatalinong bata. Kaya sa tingin niyo, hindi ba niya maiisip ang ganitong klase ng patibong na hinain niyo sa kanya?
Kahit mabiyak ang langit, hindi yun mangyayari. Huwag na kayong umasa pa. Tahimik! Sino sa tingin mo ang kausap mo para magsalita ka ng ganyan? Ano po ang balak niyo? Kung balak niyang pumunta rito, kanina pa siya narito. Umuwi na tayo. Hindi niya sinasadyang hindi magpakita. Kaya sa tingin ko, may nangyaring hindi inaasahan sa kanya. Pinasok niya sa silid na ito at nagawang pagbantaan ng kaliwang tagapayo ng bansa. Kahit para sa kanyang ina at kapatid na babae, hindi naman niya magagawa yon na hindi sinugal ang buhay niya. Magagawa ba niyang isipin na wala na siyang pakialam sa kanyang ina at kapatid na babae? Sa tingin niyo po ba posible ang ganon? Sinasabi mo bang maghintay muna tayo? Opo. Wala rin naman tayong iba pang pagpipilian. At paano naman kung talagang ibigay nga niya ang liham sa hari? Kung may ganun siyang layunin, bakit sumugal pa siya na puntahan kayo? Maaaring dumiretso na lang siya sa hari. Kapag namatay ako, patay ka rin. Sa tingin mo ba natatakot ako na mamatay? Kahit hindi ka natatakot sa kamatayan, malamang ay takot ka mamatay ang iyong ina at kapatid. Ay, nakakaawa ka. Alam ko mangyayari to. Kahanga-hanga kung paano mag-isip ang mga walang kaluluwang kagaya mo. Pansamantalang maghintay muna tayo. Ngunit ama, paano naman ang liham? Hanggat nasa atin ang kanyang ina at kapatid, wala tayong dapat ipag-alala. Ngunit para makasiguro tayo, kailangan natin silang maitago. Magpagawa ng bagong armas o kumuha ng taguan para ilipat sa ibang lugar. Opo. Ngunit ama, sapat na kaya ang preparasyon na yon? Kung hindi kayo mapakali, may isa pa tayong maaaring gawin. Maaari po nating subukan ang kamahalan. Isang malaking sugal. Hindi ba si Kim Jajom ang naging dahilan kaya ka nasisi sa pagkalat ng mga aklat? Pagkakataon na natin para turuan siya at ang mga taga-kanluran ng leksyon. Atakihin ang mga taga-kanluran upang masubukan ang kamahalan, tama ba? Opo. Kaya kung sakali man na mapunta ang liham sa kamay ng hari, para maprotektahan ng taga-kanluran, gagamitin niya ang liham. Ngunit, kapag manatili siya kahit inaatake ang taga-kanluran, katunayan yun na ang liham ay wala pa sa kanyang mga kamay. Tama, ama. Napakagandang ideya nun. Susubukan natin ang hari at magbibigay babala sa taga-kanluran na umaasa sa kanya. Dalawa ang ating magagawa. May sapat ba tayo mga katunayan para atakihin sila? Opo. Sa nukumpis kang listahan, nakatala ang bawat pangalan na bumili ng bawal na aklat. May bumili ba sa panig natin? May iilan pong bumili, ngunit kakaunti lamang. Kung tatanggalin ang ilang magdudulot ng problema, ayos lang po ba? Hindi tayo dapat magkamali sa bagay na ito. Kaya dapat walang problema. Opo. Bakit ka pa pumunta rito? Hindi ba sinabi ko na kanina? Wala kayong mapapala. mag-ingat kayo sa mga sasabihin niyo. Lalo na sa harap ni Ama. Isara niyo ang inyong bibig, pati na ang inyong tenga. Kung nais niyo pang makita ang anak niyong lalaki, makinig kayo sa mga sinabi ko. Nakuha mo bang nais mo malaman? Ayaw pa rin nilang salita. Matigas ang ulo nila. Ngunit, magbabago yun kapag nagutom na sila. Bitiwan mo yan. Hindi mo narinig?
na bang paninindigan? Hindi ba't nangako ka na hindi ka kakain o iinom ng kahit anong ibigay nila? Maharlika ba tayo? Ang ideya na hindi bali ng magutom magkaroon lang ng panindigan ay gawaing maharlika, hindi ba? Ngunit hindi na tayo maharlika. Kaya hindi na mahalaga kung mamatay sa gutom ang mga tulad natin. Napakasutil mo. Anumang oras ang nag-iisa mong kapatid ay maaaring mamatay sa kamay ng ating mga kalaban. At nagmula sa kanilang pagkain yan. Paano mo nagagawang lunukin yan? Bakit po siya mamamatay? Nagawa niyang magtago hanggang sa ngayon. Kailangan niya lang ipagpatuloy yon. Nakita ng kapatid mo ang pagkakadakip sa ating dalawa. Sa tingin mo ba mananahimik lang siya? Kaya kapag may nangyaring masama sa kapatid mo nang dahil sa ating dalawa, tingin niyo po ba ninanais ko to? Anong kaligayahan meron sa dinakip ka habang ikinakasal? Kahit na nais ko na pong umiyak, nagpipigil ako. Natatakot din po ako ng husto sa maaaring mangyari kay Kuya. Maupo ba? Hinahanap mo ang liham ng iyong ama? Bakit nagulat ka? Dapat makikipagkita ako. Kaya malamang alam mo na. Anong ginawa mo sa liham? Nasa'yo ba yun ngayon? Bakit? Natatakot ka bang maging anak ng taksil na tulad ko? Huwag ka mag-alala. Kung wala kang interes sa katauhan ko, wala rin akong pakialam kung plano ng ama mo na patalsikin ang hari. Nais ko lang iligtas ang ina at kapatid ko. Alam ko yan. Kaya hindi ko pa sinasabi sa ama ko. Maraming salamat. Ang liham, nasan yun ngayon? Bakit inaasahan mo ba na sasabihin ko sa'yo? Kapag nalaman ng pagkatao mo, manganganib ang prinsesa. Kaya dapat kong malaman. Baka suriin nila ang katawan mo. Kung nasa'yo, ibigay mo na sa akin. Wala sa akin. Maliwanag. Hindi ko na alamin kung nasaan. Ang kapalit, ipangako mo na hindi mo gagamitin yun ng hindi nag-iisip. Magkakatiwalaan mo ako? Hindi ko manais, ngunit alam ko na hindi ka tumataliwa sa mga sinasabi mo. May plano ako na iligtas ang ina at kapatid mo. Kaya mo bang sundin ang mga sasabihin ko? Hukom Higwi ng Pyeongsan, kawani ng pagsisiyasat Jung Guyol, opisyal ng tagasuri Kim Yong-bu, hepe ng Sandatahang Lakas Min Han-sang, mga asawa at anak binasa ang aklat. Kasama rito, Meron pa? may opisyal din sa ilalim prinsipe Nungyan na sa Ginoong Han, Kamahalan. Totoo ba yan? Nakalagay po sa nakuha naming ebidensya. Ibigay mo sa akin yan. Kamahalan, ako ang opisyal na si Namgun ay nagsusumamo sa inyo. Dapat niyong parusahan ng malupit na mga lumabag sa pambansang batas at ipatupad ang inyong kautosan. Kamahalan, nagsusumamo po sa inyo. Nagsusumamo po kami sa inyo. Ako po ang opisyal na si Yun In. Nagsusumamo po sa inyo. Para mapamunuan ng tapat ang bansa, dapat malinis ang katawan at isipan. Si Prinsipe Nungyang,
Dahil nakalimutan niya na siya yung pamangkin ng hari, dapat parusahan siya na matindi sa hindi pagpansin sa inyong kautusan. Kabahalan, nagsusumamo ko sa inyo. Kabahalan, nagsusumamo ko sa inyo. Hindi sapat ang isang aklat para hatulan kaagad ang mga nagkasala. Dalhin sila sa kawanihan ng pagsisiyasat. Ako na ang magtatanong sa kanila. Wala talaga siyang kaluluwa. Ang ibig ko sabihin... Sabihin mong nais mong sabihin. Mukhang ginagamit kasi niya ang ipinagbabawal na aklat para gipitin ang mga taga-kanluran. Pati kasi sila, binasa ang aklat. Ay, ano ka ba? Ipaliwanag mo ng maayos. Kinuha nila ang talaan at pinatanggal ang mga nasa pangkat ng hilaga. At pinalabas na mga taga-kanluran lang ang nakabasa. Kaya malamang halos mabaliw na ang hari sa tindi ng galit. Ay, sa tingin mo ba, ang talaan ng ebidensya ay nasa kabisera? Ay nako, nagawa na nilang kumpiskahin. Sandali, bakit mo naman naitanong? Kung nabasa rin ng mga tagahilagang aklat tulad ng sinabi mo, baka ilatag ang suliranin, malamang pinagtakpanan nila at nasa kanilang tunay na ebidensya. Nakawin mo kaya yung ebidensya? Saan ko naman nanakawin yun? At wala akong ganong klase ng kakayahan. Kung may ganon akong kakayahan, ilalabas ko si Bawo. Ay, bumibigat ang sitwasyon ngunit wala tayong magawa. Kapag nagsimula na pagsisiyasat, at makita ng lalaki yun ang mukha ni Bawo, paano na? Papatayin niya si Bawo kapag nakita niya. Tayo na. Umalis na tayo. Meron ka bang inaalala? Dapat makagawa tayo ng paraan para hindi na siya makapagsalita. Ibig mo ba sabihin patayin siya? Encoded by Tag.ph. Maganda yun kung meron tayong pagkakataon. Ngunit labas yun sa jurisdiction. Kumuha tayo ng papatay o kasabwat na opisyal. Kahit na anong paraan. Malaki ang posibilidad na mabigo. Hayaan mo nga akong gumawa ng paraan. Ako na ang bahala sa kanya. Sigurado ka? Payagan mo ang pagbisita ko. Sisiguraduhin ko na hindi tayo matadawit. Patayin mo ang may-ari ng tindahan ng aklat. Baliw ka na ba? Kapag nagsalita siya, sigurado ako na manganganib ang buhay ng prinsesa. Huwag ka alala, hindi siya magsasalita. Nangako ka na susunod ka sa mga plano ko. Dapat mapatay mo siya. Pagsapit ng dilim mamaya. Hindi maaari. Huwag niyo pong gawin yun. Hindi ako makakapayag. Kailangan kong gawin. Huwag mo na akong pigilan pa dahil hindi mo na mababago ang isip ko. Prinsesa, bakit hindi natin pakiusapan ng dakilang Ginoo? Hindi ko magagawa yun. Paano ko ipapakiusap ang ganong gawain? Hindi ba ang sabi mo, ililigtas niya ang ama ni Chadol kung susundin mo ang sinasabi niya? Ang ama ni Chadol, nais rin naman niya na sumama ka sa dakilang Ginoo. Sandali, anong sinasabi mo? Bakit niya susundin ang dakilang Ginoo? Huwag kang makialam. Bakit naman hindi ako makikialam? Ha? Alam mo ba kung ano sinakripisyo ni Bawo? At ngayon, ang sasabihin mo lang ay sundin niya ang dakilang Ginoo? Huwag ka muna makialam. Ginagawa ko naman to para maligtas siya. Kaya nga nanakawin natin ang talaan. Tumigil na kayong dalawa. Ngunit, prinsesa. Tama na. Masosolusyonan ng lahat kapag natagpuan ang talaan. Kung ganun, sasamahan ko kayo. Huwag na. Ako ang magbabantay sa labas. Walang ibang mas nakakaalam ng lugar na yun kundi ako. Bukod doon, susundan ko po kayo kahit sa kamatayan. Patayin mo ang may-ari ng tindahan ng aklat. Kapag nagsalita siya, sigurado ako na manganganib ang buhay ng prinsesa. Dapat mapatay mo siya. Pagsapit ng dilim mamaya.
Kuya! 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 Gising! Gising! Bakit? Kuya! Tayo na! Bilis! Bilis! Tulungan mo ako rito! Bakit ka narito? Sabihin mo, sino ka? Kuya! Kuya Manso! Kuya! Kuya! May ideya ka ba kung sino ang taong yun? Pinadala ba siya ng iyong ama? Hindi siya tao ni Ama. Sigurado ka? Hindi ama mo ang nag-utos ito? Kung gano'n, sino? Ang bunsong anak ni Yichom ang pumigil sa'yo? Opo, kamahalan. Ang dumukot kay Wain at ang bunsong anak ni Yichom ay nagtutulungan? Hindi ba ang sabi mo kasama rin sila ni Wain nung nakaraan? Opo. Ibig sabihin si Bawo pa lang nahuli sa Jimulpo. Pumunta ka ngayon din sa Jimulpo at manmanan mong mabuti ang paligid nila. Opo, kamahalan. Lagay ko, mukhang sigurado na ngang wala pa sa kamay ng kamahalan ang liham. Opo. Bakit hindi mo nalang siya inayaan patayin yung dalawa? Hindi yun magandang sitwasyon. Tama ka. Dahil ang tao nagpakalat na pinagbabawal na aklat ay alam ang katotohanan. Samantalang ang taong gumuhit ng mga larawan ay walang nalalaman. Magaling ang ginawa mo. Maaari ka na magpahinga. Ganon ka rin, Wanyob. Opo. Ano kaya ang sasabihin ng hari bukas ng umaga sa kanyang pagbati? Hindi na tuloy ako makapaghintay. Mayroon daw nakapasok na mamamatay tao sa kawanihan ng pagsisiyasat. Mga panakot na lang ba ang mga opisyal ng kawanihan? Ano na ba ang silbi ng lahat ng kanilang kasanayan at karanasan? Wala bang may nais magsalita? Nawala na ba kayo ng bibig? Bakit ayaw niyo magsalita? Kamahalan, ako po si Yichom na nagsusumamo sa inyo. Magsalita ka. Sa halip na kastiguhin ang opisyal ng kawanihan, sa tingin ko po ay mas mahalagang alamin kung sino ang utak ng lahat. Yun po ang nararapat nating gawin. Dapat mahuli ang mamamatay tao upang malaman yun. Mahuhuli mo ba sila? Kahit hindi mahuli ang mamamatay tao, magagawa po nating alamin kung sino nagpadala sa kanila. May isang tao na magagawang makinabang sa magiging resulta ng krimen na isinagawa. Para mag-utos upang pumatay na nakakulong sa kawanihan ng pagsisiyasat. Maliwanag na sinusubukan nilang itago ang sariling kasalanan kaya gustong ipapatay ang saksi. Kapag nagtanong tayo sa mga nagkaroon ng aklat, sigurado malalaman ninyo kung sino ang nagpadala ng mamamatay tao. Nakikiusap ako. Utusan niyo po ako na tanungin ang mga nagkaroon ng aklat. Hanggat hindi pa handa ang hukuman, hindi natin matutukoy kung alin ang mali at tama. Kaya ihanda niyo na agad ang hukuman. Opo, kamahalan.
Nagawa ko na pong suriin ang lahat. Wala sa atin ang nagpadala ng mamamatay tao. Posibleng ang kamahalan mismo. Ang bibig mo! Paano ka nakakaisip ng kawalang respeto? Paumanhin po. Wala na akong ibang maisip. Para makasiguro, titiyakin ko na lang muli sa kawanihan. Sa halip na mag-isip ka ng kung ano-ano, gumawa ka ng paraan para salungatin si Yichong. Buksan mo. Opo. Bakit ka narito? Ikaw bang gumuhit ng mga larawan? Oo. Akala ko ba lalayo ka para makapagtago? Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Kayo ni Princess Hawaiian, palaging may unos sa inyong bakas. Saan ang kulungan niya? Dito po ang daan. Nagawa mo ba siyang makita? Nakita ko siya. Hindi ko lang nakilala dahil nakatakip ang mukha niya. May papakiusap ako. Ano? Sabihin mo. Alam na ni Yichong mga itsura ng mukha ko. Tigilan mo na makapunta siya rito. Pupunta rin naman siya rito. Paghanda na ang upo. Pigilan mo siya bago ang araw na yun. Hindi ka makapapasok. Ano yun? Ipinagbawal ng kamahalan ng pagbisita ng tagalabas. Tagalabas? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang tagalabas kami ni Ama? Sinabi ng kaliwang tagapayo na ang salarin ay maaaring makinabang mula sa ginawang pagpatay. Hindi natin alam, baka binago ng kapulisan ng ebidensya at pinatay ang saksi upang hindi na makapagsalita. Sa tingin ko, ninanais mo na talagang mamatay. Ang lakas ng loob magsalita ng ganyan! Huwag mong kalilimutan na ang bibig ay isang pintuan ng kalamidad. Kaya, ngunit Ama, hindi ngayon ang tamang oras. Ngunit kung hindi sila, sino kaya ang nagpapatay? Sino po kayo? Bakit po kayo pasilip-silip na tulad ng isang ligaw na aso? Hindi ako pasilip-silip. Kilala ko may-ari ng bahay. Anak ka nang nakatira dyan? Naku, hindi po. Totoo? Parurusahan ka kung sinungaling ka. Kilala niyo po ako? Oo. Sabihin mo, may matanda ka bang kasama? Nabalitaan ko na nariyan ang iyong ina. Siguradong hindi ka namumuhay ng mag-isa.
Asawa ko? Sino ka? Magdalakaw! Sino ka? Magdalakaw! Meron bang tao riyan? Saan ka pupunta? Habulin niyo! Dito! Abo! Tayo na! Pinuno, ayos lang po ba kayo? Wala kayong pakinabang! Sige, sumunod kayo lang! Opo, Pinuno! Tayo na! Yung magnanakaw! Ayun siya! Narito siya! Dito! Dito! Doon kayo sa kabila! Dito tayo! Magpahinga ka muna. Halugugin niyo ang buong lugar. Ikaw doon ka. Opo. Narito sila! Dito! 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 Tigil! Huliin sila! Tigil! Huliin niyo! Bilis! Anong nangyayari? May nakapasok na magnanakaw, kaya tinignan ko kung ayos lang kayo. Isang magnanakaw? Kanina pa maingay sa labas. Hindi niyo ba narinig? Kung narinig ko, lumabas na ako. Medyo marami ang nainom kong alak. Kaya siguro hindi ako nagising agad. Sandali, nagawa niyo bang mahuli? Nakatakas siya. Sino naman ang mga angahas na pumasok dito? Tingin mo, si Kim Deso kaya yon? Sa kung paano siya pumasok sa silid ng kapatid mo. Sa tingin ko, hindi siya. Hindi pa yan sigurado. Tingnan niyo sa dugtungan. Susundan ko kayo ron. Opo. Prinsesa, tingnan niyo to. Ang talaan na hinahanap natin. Paano yun napunta rito? Baka iniwan niya ng dakilang Ginoo.
Bakit palaging ang dakilang Ginoo may gawa kapag may nangyayari? Kung hindi ang dakilang Ginoo, sino naman? Sumagot ka! May iba pa. Sino nga? Ha? Yung sinasabi ni Chadol na kainahinalang lalaki. Kasi sa totoo lang, kalaban ni Bawo ang pamilya niya. Bakit naman nila tutulungan si Bawo? Ang dakilang Ginoo, nag-iwan yan. Manahimik nga muna kayo. Dahil sa inyo, hindi ako makapagbasa. Bakit ka nandyan? May hinahanap ka ba? Wala. Umalis ka nga dyan. Kahit na. Gusto ko rin makita ang tinitignan nyo. Tingnan nyo to. Nakalista ang ginang. Ginang? Kaninong ginang? Asawa ng kaliwang tagapayo. Biyena niya? Kakaiba ang mga taong yun. Napakagaling nila magpanggap. Tama na. Maililigtas natin ang ama ni Chadol gamit ito. Naku! Saan kayo pupunta? Kailangan kong bumalik sa Hanyang. Na naman? Siya na lang ang pabalikin mo ron. Walang ibang makagagawa ng bagay na kailangan kong gawin. Ngunit, prinsesa! Sino ka? Hindi ako makapaniwala. Meron akong gustong ibigay sa'yo. Isa pang talaan tungkol sa pinagbabawal na aklat. Malamang yan ang original. Nariyan ang pangalan ng asawa ng kaliwang tagapayo, pati na ang maraming tagahilaga. Kapag ginamit mo yan, maililigtas mo ang mga taga-kanluran. At ang kaliwang tagapayo, pati na ang hepe ng kaliwang kapulisan ay walang magagawa. Ngunit, may isa akong kahilingan. Kamahalan, may nais akong iulat. Buhay po ang apong lalaki ni Jenna. Ano bang sinasabi mo dyan? Nakaligtas po ang panganay na anak. Kailan lang po ay nakita ko siya. Ano? Nakita mo? Ibig sabihin, alam mo kung nasaan siya? Ang kriminal na nasa kawanihan ay ang apong lalaki ni Kim Jenna. At paano mo naman nalaman ang bagay na ito? Bukod doon, bakit ngayon mo lang sinabi sa amin to? Patayin niyo na po ako! Nababaliw ka na ba? Kung buhay pa ang prinsesa, paano mo yun nagawang itago? Wala po akong pagkakataong sabihin. Patawarin niyo po ako. Kailangan natin siyang itago. Ano? At anong gagawin natin? Kaya mo bang aminin sa hari ang ginawa mong panilin lang? Gagawin lang natin katotohanan ng isang kasinungalingan. Kahit na kailan hindi dapat malaman ng kamahalan na buhay pa ang prinsesa. Kapag nagawa niyang malaman yon, ikaw at ang nagluklok sa'yo, mawawala ang tiwala sa atin ng kamahalan. Magagawa mo ba yon? Hindi. Kung gusto mo pang mabuhay, dapat mong gawin yon. Masusunod, Binang. Si Bawo ang nakaligtas na apong lalaki ni Kim Jenna. Kamahalan, ayon sa pahayag ni King Jajun, malaki ang tsansa na buhay pa po ang prinsesa. Si Wayan ay buhay pa? Sinasabi mo na buhay pa ang aking anak? Sisimulan ko na ang interogasyon.
Encoded by Tag.ph. Ilabas nyo na ang kriminal. Opo, kamahalan. Ilabas na ang kriminal! Tama ka. Ako ang apo ng tinatawag niyong Kim Jenam. Ako si Kim Desok. 세상 사는 게 다 그런 거라 하지만 뜻대로 되지 않는 게 어려울 뿐이랴. 바우란 놈이 김재남의 손자였다. 화인이가 살아있다. 상처투성이 오늘도 갈 길을 가네. 소인이 알기로 장부가 하나 더 있습니다. 형의 생각에 이 일을 어찌 해결하면 좋겠어? 왜 대여비가 그런 짓을? 혹시 대여비가 지 비밀을 알아낸 게 아닐까요? 칼이 되란 말씀 아니십니까? 무과에 합격하여 여의 칼과 방패가 되도록 하여라. 그놈이 주상과 손을 잡으면 어떤 일이 일어날지 모릅니다. 김재남을 비롯한 대충년 옥사에 관련된 모든 이들을 신원 복권하라. 미안하고 혼자만 곁으로 나갔어. 그놈은 미끼다. 이점을 낳기 위한 미끼. 오발로 위장해서 김대석을 쏴라.